Okay, salamat kayo sa matag usa niya karon. Salamat kayo ta. Salamat ta atong mga nagbiyahe nga nakauli sila safely. Salamat kayo. O daghan tag iampo diri. Iampo nato atong personal, nato may personal prayer, may paglabas. Nalipay kay ta kay ubay-ubay po ta nagsimba atong Wednesday. So makasimba mo, labay no tang malipay o naamo diri Wednesday. Salamat kayo. Nagpreparar biya ta o may mensahe pod nga makatandog pod sa kasing-kasing ba. So mao na atong pasalamatan o nagpadayon ang atong mga buluhaton agahapon dito sa Boulevard. Sa Boulevard ta nagpadayon og paghatag tag trucks dito. So mao na atong pasalamatan gahapon adlaw nagapadayon atong buluhaton. So ang ako lang hangyo nga kung nakay chance mga makaanhig Wednesday diri ta nimba ta og Wednesday kay aron malig-on pud ta atong kasing-kasing ba sa atong buhi ka Dios. So manindog ta. Brihan nato atong Biblia, Romans chapter 8, pero og makaya na nimo basa diha kani Romans chapter 8. Padayon ato mensahe sa Romans chapter 8. Ako mismo gyud nalipay ko aning pagpadayon aning message tungod kay daghan po ko kay nakatunan po. Daghan kay ko nakatunan personally. Gawas nga doon naman ko karon dugay naman na akong verse by verse nga study naami karon sa last chapter of Mateo. Murag sunod ani matod pa sa katong akong teacher Book of Daniel na po kuno, Book of Daniel. So nagpadayon ta daghan kayo atong mahibalan kana akong verse by verse nga study. Daghan kayo akong nahibalan nga wala pa na ako mahibal kani adto ba. So mao nang mapuno nako diri sa atong mga mensahe. Okay, so basahon nato na Romans chapter 8 5 to 13 siya 5 to 13. Okay lang mo? Okay. Kamoy basa na Romans chapter 8 5 ready read. Verse 6 go. Verse 7 go. Verse 8 go. Verse 9 go. Verse 10 go. Verse 11 go. Verse 12 go. Verse 13 go. Okay, makabota. Mahal na malangit nun, buhi ng mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa maanindot nga pagtulunan sa Sunday School, Lord. Dili mi mapulan o paminaw, Lord, kanang panahon nga imong may pag-akwao naman. Salamat kay Lord. Salamat kay Ginoo sa wisdom imong gihatag sa mga Sunday School teacher. Bisan amahan sa maanindot kayo nga awit, Lord. Salamat kay Ginoo. Naanda mamong kasing-kasing sa among pagpaminaw sa imong pulong. Salamat kay amahan sa matag usang nga niya karon bisan kadto mga imong mga anak, Lord, nga nagaanhi dinhi adto Wednesday. Salamat kay amahan. Among gipasalamatan ikaw labaw sa tanan amahan
sa gasas kaluwasan sa bililhon imong dugo nga mao'y imong gilukat sa silot sa masalan. Ining kahapon ng Ginoo tagay gahom ang imong pulong among ipangamoyo ikaw lamang magpatiliwala pinagis pa ang espiritu o among ipangamoyo tabuni kami amahan sa bililhon imong dugo. Ining kahaponon dili mi maisturbo sa among kaaway amahan. Dios kalangit non bisan kini imong ulipon way kahibalo tagay giigsusulti amahan nga imong pulong masabtan sa tumang kayano. Amahan kini among pagampo pangaliw po kanimo gisalig namo ang tanan Jesus Christ among pugtong personal manluwas. Amen. Okay, malingkod ta. Ayot lang ha. Doon na ba ko'y amigo bitaw nga classmate na ko sa college dayon ni adto sa Amerika. Dugay na kayong panahon wa mi nakita. Dayon pag-ari nila sa Pilipinas, taga-Bibilik man, naghayek-hayek po sila dito sa Boulevard kay namasin-basin ba siya o kisay makita niya nga iyahang mga amigo. Nakita mi dito. Nakita pasti lang tingalahan ako murag nagkuyo sa siyang message niya ako ron isa kay ako ron may gahayek at palto. So abi nimo iyang giistorya no. Sabay. Wala pa kay uyab. Ikaw wala pa. Siya abi nimo no og maminyo kag otro. Kanang singer may papangasawa nako. Kung ano mang singer may mo pamangasawa kanang may kunog tingog. Kung ano man kay makatabang sa imong ministry. Makatabang iko lisura pagitaon ano. Lisod ka pagitaon. So ako lang nagisulti ba kay nindot kay itong awit ganiha. Nindot kay itong awit kanihang solo. Okay, so mao na inyong gibasa. Ingon dali ang gasulat ni Paul, ingon siya. O kung si Kristo anaa kaninyo, na siya, kung si Kristo anaa kaninyo, ang lawas patay tungod sa sala. Okay. Apan ang Espiritu, capital E, capital S ni siya, ang Holy Spirit, apan ang Espiritu buhi tungod sa pagkamatarong. Verse 11, ingon apan kon ang Espiritu niya nga mibanhaw ni Jesus, God Father, gikan sa mga patay, nagpuyo diha kaninyo, siya nga mibanhaw ni Kristo, God Father, gikan sa mga patay, mubuhi usab sa inyong may kamatayon nga mga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga nagapuyo diha kaninyo. Verse 12, busa mga igsoon, kita mga utangan dili ngadto sa unod apan sa pagkinabuhi sunod sa unod. 13 kay kun kamo magkinabuhi sunod sa unod kamo mamatay. Please, apan kun kamo pinaagi sa Espiritu nagpatay sa mga buhat sa lawas kamo mabuhi. Verse ano ba ito akong ibasa gani ha? Okay. Now, ato mensahe karon the differences of the spirit life. Sabi mo nalipay ko ano yung mensahe kay ako mismo nakaton ko maayo ba. Mao na mensahe the differences of the spirit life, ang mga kalainan sa espirituhanon nga kinabuhi kalainan ug ato ning utrohon siya i-rephrase na to ang kalainan sa tao nga nakabaton sa balaang espiritu. Okay, ato ra nag-explain ron kaning Romans chapter 8 maingon nato marks a major shift in the thinking of the Apostle Paul. Kaning chapter 8, murag ning utro ba ang iyahang uyang mga hunahuna
ni Apostle Paul. Tungod kay kining chaptera, gi-introduce niya ang several aspects of how life transformed by the Spirit of God. Giunsa pag-transform sa Ginoo ang tao nga na Espiritu sa Dios, na Holy Spirit. Now, this chapter is all about the new life of the Spirit, In the first fourth chapter, katong isang Domingo ang atong mensahe, si Paul nagsulti siya bahin sa deliverance of the Spirit life. Mauna atong mensahe atong last Sunday. Karon, aning bersikuloha nga atong gibasa nining kahaponon, nagsulat siya bahin sa differences of the Spirit life. Ang mga kalainan sa tao nga nakabaton sa balang spirito. Marag maunin niya sa atong i-rephrase. Now, kanang nasa screen, you can follow that. It is my estimation. Ako lang ng bana-bana ba? It is my estimation that this is one of the greatest and most important passages of the Scripture in all the Bible. Why? Because it addresses the matter of the mind. The Bible is clear in its teaching that how a man thinks determines what manner of man he really is. Proverbs 23:7, Andre, for as he thinketh in his heart, so is he. Una siya. So, ang atong hunahuna, importante kay nga butang. The mind is a very important thing. Whatever a man focuses his mind upon is what the man reproduces his life. Di ba? Unsa man ang nakapokus sa hunahuna sa tao, maupod na ang ma-reproduce sa iyang kinabuhi. Hunahuna alang kung ang tao naghunahuna o dautan nga hunahuna, ang ma-produce ana evil actions. Evil actions. Kung hunahuna ka o Diyos nun nga panghunahuna, ang ma-produce ana godly action pod. Yun na ang mahitabo. So, that is why the Word of God is so clear when it speaks about the change that is needed in the minds of man. So, ingon dito, mabasa na to in the book of Romans, chapter 12, verse 2, ingon diri, ug ayaw pagpahiuyon nining kalibutana, apan pagpausab kamo, pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna, aron inyong masuta, unsa ang maayo, og makapahimuot, og hingpit nga kabubuton sa Dios. Mulang ingon sa book of Romans. Now, another thing nga gisulti ni Paul ngadto sa mga Philippians chapter 2 verse 5, ingon siya, itugot nga ang panghunahuna maana kaninyo nga didto usab ni Kristo Jesus. Kuna in the book of Philippians chapter 2 verse 5. Now, the changes, ang mga kautruhan that the Spirit produces in the mind and the resulting changes in every area of life are the focus of this message. Muna ang focus atong mensahe karon. So, tugutan nato nga atagan nato gamay nga pila ka minuto nining kahaponon, tan-aw nato ni mga bersikuloha ug ato mao ni atong i-consider nga atong title ani mensahe, The Difference of the Spirit Life. The difference of the Spirit life. By the way, ngani siya, kung kani nga kalainan, klaro kay sa mong kinabuhi, mauni magsilbi mga matagaan kag assurance sa imong kaluwasan. Kung dili gani klaro ni kaning kinahanglan ka masave. Okay, number 1. A difference in the mind of the believer. Ang kalainan maanaa sa hunahuna sa usa ka magtotoo. The difference in the mind of the believer.
Atong ibasa ganiya mao ni 5 to 6, 7 man ni ngundre. Kay sila nga nagsunod sa unod, naghuna-huna sa mga butang nga iya sa unod. Una atong ibasa kaniya. Apan sila nga nagsunod sa Espiritu, Holy Spirit, sa mga butang nga iya sa Espiritu. Kay ang pagkaunod nun sa hunahuna kamatayon. Apan ang pagka-espirituhanon sa hunahuna kinabuhi o kalinaw. You see? Verse 7. Tungod kay ang unod nun nga pang hunahuna pakig-away batok sa Dios. Kay kini dili ilalom sa balaod sa Dios ni makahimo gayud niini. Mauna ang 5 to 6. 5, 6, 7 nga atong ibasa. Part A. The desires of the mind are changed. Okay? Ang tinguha sa imong hunahuna mautro. Mautro ang tinguha sa imong hunahuna mautro. The first thing Paul addresses is the contrast that exists between the natural mind of man and a mind that has been transformed by the Spirit of God. Now, the whole idea here, ang tibok idea niya is that the natural man sa flesh or ang orientation of the natural man's thinking is always directed towards the things that pertain to the flesh. Maunang huna-huna sa natural nga tao. Ang iyang huna-huna, kanunay lang dito sa mga unsay gibati niya sa iyang unod-non nga pagbati. In other words, the carnal mind focuses on the physical, it focuses on material and other selfish concerns. It may think about religion, magkunahuna siguro siya bahin sa iyang religion, apan mahitabo nga a religion that is based what he can do for himself. What he can do for himself. Kanang tawhana, mahimo magunahuna na siya bahin sa Ginoo, pero kanang yang una-huna, bahin na sa unsay pag-approach niya sa Ginoo, pinaagi sa iyang kaugalingon nga terms. Mauna karon nga, maunang daghan kay karon nga mga pagtulunan, relihiyoso, pero mula nga magbinutan yung maayo para makabaton o makaadto sa langit. Nga wala man na gitudlo sa Ginoo nga maluwas ka pinaagis pagkabinutan, buutan ka, ang kaluwasan na to, pinaagi lang ni Jesus Christ. Mao na gitudlo sa pulong sa Ginoo. So, generally, however, the carnal mind is filled with thoughts that center around ways to gratify the flesh. Mauna ang huna-huna sa unbeliever. So, of course, this is not what the Bible teaches us about the lost man and his mind. Ato rin kong basahon ng 2 Peter chapter 2 verse 10. Kamoy basaan ng 2 Peter chapter 2 verse 10. Ready read. Ano na siya? Philippians chapter 3 verse 19, go. Mauna na sa ang mga huna-huna nga masabtan na to sa Biblia bahin sa tao nga dili save o asa nakaset ang iyang huna-huna. You see? So, but what a change is manifested in the lives of those who have been redeemed. Unsa man ang mga kautruhan ni adto mga tao nga gilukat sa dugo ni Jesus Christ to giredeem. While the saved do falter, samtang ang usa ka saved
mahimong maluya siya. Mahimong maluya siya. From time to time, their minds are filled with thoughts of heavenly things. Ang ilang mga huna-huna, puno na sa langit ng mga butang. Mauni mga tawhana kinsa nahigugma sa Dios, ug ang tanan nga mga butang bahin sa Dios ilang gihigugma. Nahigugma sila sa pulong sa Dios. Mauna na ang musimba sila kay maminaw sila sa pulong sa Dios nga pure nga pulong sa Dios. Mauni mga tawhana nga nahigugma pod sa mga believer, sa mga tao sa Dios. Mauni mga tawhana nga nahigugma sa balay sa Dios. Mauni mga tawhana nga nahigugma sa pag-worship sa Ginoo ug uban pa. So, the Spirit of God redirects the thinking of those redeemed by the blood of Jesus. So, ang Espiritu sa Ginoo iyang gitagan og redirection ang hunahuna ni adtong kinsa nalukat sa dugo ni Jesus Christ. So, ang mayong pangutana ani a good question to ask ourselves at this point is, of what character are the thoughts that fill our minds? So may kinaiyang naa sa imong mga unahuna. So, depending upon how you answer that question, we can learn a lot about ourselves. Part B. The direction of the mind are changed. Ang direksyon sa imong hunahuna are changed. In versikulo ha, Paul is stating a fact. If you have a carnal mind, that is a mind focused on the things pertaining to the flesh, you are dead. Patod pa ni Paul. He is not talking about potential. He is merely stating an equation. Pare-parehas ba? Now, to have a carnal mind means you are lost and dead. You are lost and dead. However, mauna ang Ephesians chapter 2, 1 to 3, ingon dito nga, tungod sa hunahuna sa atong carnal mind, ang gibuhat na to dautan, on the basis of the flesh, pero gitagaan tag kinabuhi sa Ginoo. Gisave ta niya. Mauna siya, to have a mind that is focused on God and things above is to prove that you are indeed saved by grace and walking in the Spirit. Balikon ako ha? Balikon ako. To have a mind, kung naa kay hunahuna nga nakapuko sa Ginoo o mga butang nga tuwa sa taas, nagpamatuod na nga ikaw sa pagkamatuod, naluwas ka, pinay sa grasya, o naglakat ka sa imong Kristohanong kinabuhi, pinaagi dia sa Espiritu sa Dios. It is a genuine indicator of the state of the soul. Mabasa na to Colossians chapter 3, chapter 3, 1 to 4. Now, while the primary focus of this verse is here and now, ang mabasa na matulan na to nga ang primary focus sa aning bersikulo ha, karon o sa atong kinabuhi karong panahon na siya. But the future is also in view. Ang ugma damlag makita usab nato. To possess a carnal mind means that you are lost in sin and will eventually find yourself in hell. So, kung sige lagi kang carnal, kanang flesh yun, ang imong pagbati ba, muna magduda ta sa kaluwasan sa tao. Duda ta sa kaluwasan sa tao. On the other hand, to be controlled by the Spirit, kung kontrolado ka sa balang Espiritu, mao nang ebidensya nga you will have a life in eternity that will be filled with life and peace in the presence of the Lord in heaven someday. So kani atong kinabuhi ron,
Kani bersikulo makita nato rin sa makita nato sa tong karon nga Kristohanong kinabuhi karon og sa atong kinabuhi karon. Pero makita po nato ni in the future nga in the future kung naa ka sa nagkinabuhi sa Espiritu sa Ginoo, someday maadtog yung ka sa langit with the Lord. Someday. Sigurado gina siya. Part C. The devotion of the mind are changed. Ang devotion sa imong hunahuna maotro na. Si Paul gisultihan ta ni Paul nga ang carnal mind is really an enemy of God. Kung gisulti ni Paul dire. Dili ako gisulti ha. Paul tells us that the carnal mind is really an enemy of God. Why is this true? Because the carnal mind desires to be God. Ang carnal nga mind gusto siya nga siya Diyos. Ang tao ba nga naihuna-huna nga carnal, gusto siya nga siya ba'y sikat kaiba. Siya Ginoo. It is bent on the overthrow of God and is determined to enthrone itself as God. Kalabang pamutanong ka, kisa may galingkod sa imong kasing-kasing. Ang galingkod sa akong kasing-kasing, ako. Asam day galingkod ang Ginoo, naas the plane. No na, morag mauning pagkaistoryaha ba? So, mauna ang gusto sa tao nga carnal mind nga i-inthrone niya itself ay ang kaugalingon as God, mauna ang kinabuhi sa unbeliever. As a result, it refuses to walk in the will of God. Mo dumili siya paglakat sa kabubuton sa Dios. In truth, the carnal mind is so filled with evil that it cannot walk in the will of God. The lost carnal mind is totally opposed everything having to do with God. You see? Mauna ang flesh. Now, what may appear good in the life of a lost person is still tainted by the sin in his heart. Makita di mo, maayo ang kinabuhian ng tawhana, kanang tao nga dili save, pero doon nagyapon na lamo sa sala sa iyang kasing-kasing. Di lang nato na siya makita. So, his motives and his sin tarnish all that he does. Ang iyang motibo, ang iyang sala, mo na nakabuling sa tanan niyang gihimo. Even on the best day, he is still God. He is still God's rival and God's sworn enemy. Ang carnal mind. So, what Paul does not say, but what is true nonetheless is the fact that the spiritual mind or the mind of the same person, mao ni ikaw, finds itself drawn away from the things which please the flesh. Makapahimuot sa tong flesh. And drawn toward the things which please the Lord. So, mauna ang saved person, iyahan ang iyang huna-huna ana niya, mapalayo siya sa huna-huna niya sa flesh, dayon gusto niya mapaduol siya ngadto sa mga butang nga mahimaya ang Ginoo. What flesh cannot produce in us, the Holy Spirit does produce. So, ako balikon ha. What the flesh cannot produce in us, the Holy Spirit does produce. The saint of God finds that he can live a life that is pleasing to the Lord, and that he can produce good by the power of the Spirit of God. Manang makaingon ta, what a difference, what a Savior. Mao na atong Dios. Now, tutukin na din nyo, follow that. This is not to say that the believer has been absolutely perfected.
Wala na to gisulti dinhi nga ang believer hingpit ang iyang pagka perfect sa iyang Kristohanong kinabuhi. However, when Paul refers to the sin of the believer, he is quick to point out that sin occurs in the sinful mortal body and not within the redeemed new inner nature. Munang giingon nato din pirme, giingon din pirme nga ang makasala nato ang atong body, ang atong kalag dili na siya makasala. Kaya naadi ang Holy Spirit, matter pa kung pasahon nato ang Book of Ephesians, dunay gihimo sa Ginoo nga spiritual circumcision taliwala sa atong body ug sa atong kalag. So mo nang atong gisulti pirmi diri nga kaniadto sa dili pa ta save, makasala ang body, charge sa kalag. Makasala ang body, charge sa kalag. Pero natong panahon na save ta, kung makasala ang body, body ra. Wala labot ang kalag kay ang kalag dili na siya makasala. Now, wala man. Ako lang sulti ha. When we were saved, there was a part of us sealed off forever. Muna akong giingon, sealed off forever, tungod kay, when we were saved, there was a part of us sealed off forever. Muna akong gisulti ganiha nga, nato na save ka, doon na spiritual circumcision nga gihimo sa Ginoo in the boundary of your body and in our soul. Our souls were sealed against sin and are incapable of sinning any longer. Ephesians 4:30 ngon dito, and grave not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Manag-ingon sa Ephesians chapter 4 verse 30. So our flesh on the other hand is as evil as it has ever been, and we are locked in a never-ending battle with it. So, ikaw nga save, kita nga save, doon na nanay gira ba? Doon na nanay panag-away, taliwala sa imong kalag, kay naadi ang Holy Spirit o sa flesh. Sige na silang nakalakta na, and that is a never-ending battle with it. The believer will not be free from the flesh. Kaya naarba na din nato until we go home with the Lord. Hantod nga uli na ta sa tong ngadto sa tong Ginoo. It may be sa tong kamatayon o it may be sa rapture. So while we are here, samtang yata aning kalibutan na we must fight. Suklan gyud nato ni atong flesh. For example, kung kay plano mo simba og Miyerkules, dayon naay mo ingon din na nga, ayaw lang simba. Wala pa, tulog lang sa kayo. Gapiin ko doon, kapoy ko. Ang nagsulsol ala ni mo flesh, awaya na, batoki na, kontrahan na siya. Ang akong experience na ni Asya, kala maminaw ko verse by verse. Karon pagkahuman na nako ani nga study, kay kan maminaw ko verse by verse nako nga study, tunga-tunga pa lang, katulgon gyud ko. Pati nang katulgunan ako. Na ang akong katingad-an, kay akong i-off ang laptop, tulog ko. Mga 15 minutes, di na po ko katulog. Ano ka na? Balik na po ko dito. Katulgo na po ko. Katulog ka study na ko ani ni Ans ko kumaode di ay ako gyud ning awayon ni siya. Gabi atong isang gabi siguro duha na ka chapters nga na padayon gyud nako siya og study. Duha ka chapter. Kay kanang Mateo god taas gud kayo nga daghang kayong bersikulo ba. So ako gyud kay dihay ka isa katulgo na ko. Katulgo na ko, minaw ko, katulgo naman ko. Then, nakahinumdum dahil ko nga flesh dahil ni. So, ako yung gisuklan ba? Ako yung tiwason ko ni. Nawala man. Nawala ako katulgo ko. Maogi dahil ni siya. So,
Mauna ang ako gisulti ninyo nga samtang niata aning atong Kristohanong kinabuhi karon, dili ta nakalak ta ani atong flesh, then akong awhag sa matag usa ato ning suklan. We must fight. While the fight is real, it is a fight that we have been empowered to win. So, mudaog ta niya siya. Mabasa na to na in the book of Galatians chapter 5, 16 to 17. Ato ra lang basahon karon. Now, the flesh is strong, ang atong unod strong ni siya, but the Spirit of God within us is stronger. Is stronger. Basa na to na sa 1 John chapter 4 verse 4. Ato na lang basahon eh. Galatians chapter 5, 16, 17, verse 16. Kamay basa. Read. Verse 17, go. Oh, muna na 1 John 4:4, go. Oh, muna na siya. Ingus Paul sa book of Galatians siya. Dan ako magsulti nini. Paglakaw dia sa Espiritu, o kamo dili magtuman sa kaibog sa unod. Kay ang unod nagakaibog batok sa Espiritu, o ang Espiritu batok sa unod. O kini sila nagsumpaki sa usa mao nga kamo dili makabuhat sa mga butang nga buot ninyo. 1 John, ingon sa 1 John 4:4, kamo iya sa Dios nga mga gagmay nga anak o nakabuntog kanila tungod kay mas dako pa siya nga anak kaninyo. Unsa man ang naa nimo? Bao ng Holy Spirit kay kaniya nga anaa sa kalibutan. So, mao na itong mabasahan. Now, therefore, we must prove the reality of our claims of salvation by living a life that is devoted to the Lord God and His perfect will. So, considering what Paul has already said about the changes that happen in the mind of the one saved by grace, how does your life look? Tanawa ko no ang imong kinabuhi. Makita ba nimo ang ebidensya sa bag-o o nga change sa imong kinabuhi? So, kamo na ang tubag ni ana. Number 2, the difference in the motives of the believer. The difference in the motives of the believer. Ang tinguha ba sa usa? Ang diferensya sa tinguha sa usa ka believer. Part A, the charge against the flesh life. The charge against the flesh life. Now, we have already touched in what is clearly stated in this verse. Those who are controlled by the flesh, who live for the flesh, who walk in the flesh, and who have their minds centered on the flesh, simply cannot please the Lord God. So, balikaw na ko ha. Katong kontrolado ka sa unod, nagkinabuhi ka diha sa unod, naglakat ka sa imong Kristohanong kinabuhi diha sa unod, kinsa ang imong hunahuna na sentro diha sa unod, simple dili nimo malipay ang atong buhi nga Dios. So, they are so far removed from all that God is that they cannot possibly please Him. According to the Bible, Hebrews 11:6. Kamoy basa na, Hebrews 11:6. Ready, read. Thank you. So, the only way to please the Lord is by exercising faith. Faith is one element of the fruit of the Spirit. Diba? Galatians chapter 5, 22 to 23, ako nalibasa, mao ni ang fruit of the Spirit.
But the fruit of this, Galatians 5:22, ingon dito, but the fruit of the Spirit, number 1, love. Number 2, joy. Number 3, peace. Number 4, long-suffering. Then next is gentleness. Then next is goodness. Then next is faith. Faith. 23, meekness, temperance. Against such, there is no law. And is the evidence that the Spirit is in residence in the life of the believer. So kung kay faith, mauna nga naani mo, mauna ang mga ebidensya nga naa nagpuyo dihin nimo ang balaang spirito. So all this means is that what the Spirit produce in man cannot be duplicated by the flesh. Dili na ma-duplicate sa flesh. Since the flesh cannot produce that which is spiritual, it stands to reason that the flesh cannot please the Lord. Kaning atong unod, dili gyud malipay nato ang atong Ginoo. Part B, the change apparent in the spirit life. Ang kautuhan ba maklaro nimo sa espirituhanon nga kinabuhi. Karon si Paul iyang gi-contrast unsa iyang gisulti with those who have been saved. Iyang gi-contrast. He is telling us that when we receive Jesus as our Savior, we change realms of existence. We were taken out of the flesh. We were taken out of the flesh life and places into a new life in the Spirit. 1 Corinthians 12:13. Kamoy basahan ng 1 Corinthians 12:13. Read. Ako lang dugangan na siya ang pagpasabot niya. Nato na save ka, disilyuhan ka sa Holy Spirit, gisilyuhan ka sa Ginoo, Ephesians 1:13. O natong gisilyuhan ka sa Ginoo, gitawag na siya og spiritual baptism. Na lahi ng water baptism, ang water baptism gibaptismuhan ka og tubig. Kana spiritual baptism nato panahon nga na-save ka, gitawag na gisilyuhan ka sa Holy Spirit, mao na gitawag og spiritual baptism. Gipaptaysan ko pagka gihapon. Now, 1 Corinthians 12:13, therefore we are placed in a position from which we can serve the Lord and live lives that are pleasing to Him. The bottom line here is that those who are saved by grace and are walking in the Spirit will exhibit the fruit of the Spirit in their lives. I hope this is maklaro ninyo. Katong fruit of the Spirit, mao ta kong gibasa kanina, Galatians 5:22-23. That is the difference Paul is trying to so hard to get across. Mao gunay gisulayan ko ni Paul nga ma-explain gud niya sa mga believer. So we are no longer what we were, but now we are literally a new creature. Katong 2 Corinthians 5:17 nga ato na gibasa. So in the Lord Jesus Christ, nahimo tang new creature in the Lord Jesus Christ by the power of the Holy Spirit. So mauna akong isulti kaniha, ato na save ka, ang Holy Spirit nasulod gisiliuhan ka na ana diha sa imong kalag. The last sentence in verse 9 is interesting. It tells us that the believer will demonstrate the reality of his new birth by exhibiting the Spirit of Christ. Now, while this verse speaks to the new life the believer should live in Jesus, it is also a reminder to us
that we receive the Holy Spirit at the moment of conversion. Mao na akong gingon ganiya. Na ito panahon nga na-save ka, then didto mo nadawat ang balang Espiritu at the moment of your salvation. Of course, this is common, this is contrary to what many groups teach in our day. Karon daghan kay tudlo kade karon nga kung mag-speak in tongues ka dayon musulod ang balang Espiritu mo. Dayon kung makasala ka ang Holy Spirit mugawas. Wa na itudlo sa Biblia. Pero itudlo na diri sa mga daghang kasimbahanan mo na makaingon ta. This is contrary to what many groups teach in our day. However, if you do not have the Holy Spirit, you are not saved. Sabtag na sabtag unig maayo ninyo ha. Sabton gyud nato tanan. If you do not have the Holy Spirit, you are not saved. You are not saved. That is why we are counseled, gitambagan ta nga, to put our faith to the test, to be sure we are children of God. Maunang mabasa na to sa 2 Corinthians 13:5. Okay, kamoy basa ng 2 Corinthians 13:5. Read. Mao ni ang counsel, mao ni ang sulti ni Paul. Ingon si Paul nga susiha ang inyong mga kaugalingon kung kamo anaa ba sa pagtuo. Ingon dire, sutaa ang inyong mga kaugalingon. Wala ba kamo nasayod sa inyong mga kaugalingon? Giunsa nga si Kristo Jesus, Hesus Kristo anaa kaninyo gawas kon kamo mga sinalikway. So balikon ako ang akong istorya ganiha no nga when if you do not have the Holy Spirit, you are not saved. Mao nang kitambagan ta nga susiho nato atong kaugalingon. So if you are saved, you possess the Holy Spirit. The key to becoming that person who is pleasing to the Lord in allowing the Holy Spirit to possess more of you. Ephesians 5:18 dito, and be not drunk with wine wherein it exists, and be filled with the Holy Spirit. Point number 3. A difference in the members of the believer. Kamay na lang. A difference, ang kalainan sa mga parte sa atong body sa usa ka believer. The difference in the members of the believers. The Spirit of God changes how we think. Ang Espiritu sa Ginoo makautro na sa unsa ato'y panghuna-huna. Iyang utrohon how we are driven as we go through life. Iyang utrohon na niya. These verses go on to tell us that He changes how we act. Utrohon niya unsaon nato unsay atong pagabuhaton. There are definite changes that happen on the inside, but those changes will also make their way to the outside. That is the focus of this section. So, balik ko ako. Doon ay mga kautruhan nga mahitabo sulod sa atong kasing-kasing, sulod sa atong kalag. Apan kato mga kausaban, usab, makita na sa gawas sa atong mga paglihok, atong mga panglihok. Muna atong focus aning 10 to 13. Part A, it changed in our members. It changed in our members. Now, these two verses, it fit together to teach us that when the Spirit of God moves into our spirit, He will produce changes in the way our body acts. Balik ko na ko. Kani mga duha ka bersikulo nga atong tun-an karon, nagtudlo ni nato nga sa panahon nga ang Espiritu sa Ginoo iyang lihukon ang atong espiritu. Ang atong espiritu do nam tay espiritu nga kaniadto dili maka-communicate sa Ginoo. Katong atong lesson ganiha,
katulad sa study school, number of man. Number of man is 666. Anong giingon man na nga number of man? Nga naana na siya. Kaniyan to, sa wala pa makasala si Adan o si Adan o si iba, body, soul, and Holy Spirit na siya. Na sila, body, soul, and Holy Spirit. Niadtong, so, 3/3. 3/3. Now, katong nakasala na si Adan, si iba o si Adan, nawala na ang Holy Spirit. Pero naa dito ang iyang espiritu dili na makakommunicate sa Ginoo sa to pa 2/3. 2/3 na lang. So, i-divide mo ng 2/3, ang resulta na is 666. So like divide. So like divide sa imong computer, sa imong laptop. So mao na siya. Balik ko na, kanito verses fit together to teach us that when the Spirit of God moves into our spirit, He will produce changes in the way our body acts. Anyone who claims Jesus as his or her Savior and yet manifests no changes in the way they live life is probably not saved at all. Balik ko na ko, ha? Importante kayo ni. Importante kayo. Anyone kinsa siya mo claim siya nga si Ginoong Hesus iya nakaangkon niya siya na Ginoong Hesus o si Ginoong Hesus iyang manluluwas, then nagpadayag siya sa iyang kinabuhi nga wa gyud kautuhan sa paagi sa lihok niya sa iyang kinabuhi, nagtuo ko dili na siya saved. Mura ba nagkanamang gisulti nato nga ako baptist ko. Ako baptist ko. Pero ang imong kinabuhi ba, sige lang ka gihapog hubog-hubog. Be. Sige gihapog pangaway anang imong sige mo gubot kay inyong pamilya kay maglagot na imong kinsa maglagot diha kay sige kag bulyagon kay na imong kinabuhi. Probably makaingon ta probably sa ato katawhanon ba. Makaingon ta nga dili siguro save ni. Sa ato pagkatawhanon. Pero ang salvation ko sa tao, ang Ginoo ro ginakahibalo. Ginoo nakabalo. So balik ko na nako nga pagsulti nga kung mao na nga ingon ka nga nakaangkon ka Jesus Christ, ang imong Jesus Christ mao na imong manluluwas unya dili ba manifest ang imong salvation sa pinagi sa changes the way you live life is probably not saved at all. That is not to say that believer do not sin. Wala ko nagsulti nga ang usa ka believer dili makasala. Wala ko nagsulti ana na siya. I think it is clear that we do. Naghula-hula ko nga kita makasala gud ta gihapon. Makasala ta kay atong body may makasala. However, if salvation is a reality, there will be a new desire to honor God. Kung reality ang kaluwasan sa imong kinabuhi, doon na yung kay tinguha nga masidunggan nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi, samtang nagkinabuhi ka karon, and when we do fail, there is a sense of sadness and remorse that will drive the child of God to repentance before the Lord. Okay, ingon ani siya. Kung luwas ta reality ang ato salvation, doon na tayo bagong tinguha nga mapasidunggan nato atong Ginoo sa atong kinabuhi. Samtang nagkinabuhi ta. O sa panahon nga mapakyas ta, panahon sa makasala ta, doon ay pagbati ba nga sad ka. You will have a sense of sadness. Dayon ka mag-uol. Mag-uol ka. And that will drive the child of God to repentance before the Lord. Mao na mo drive di mo nga pag-istorya sa kasig Ginoo. Mo na ingon this Bible, 1 John 1:9. Kaway basa ng 1 John 1:9. Ready, read. Okay. Mao na niya siya. So, ingon na siya.
Kung sabton guni mo nagmaayo, ingon dire, kung kita magsugid sa ato mga sala, siya matinumanon og matarong sa pagpasaylo kanato sa ato mga sala ug sa paglinis kanato gikan sa tanang pagkadili matarong. Tanawan ang bersikulo ha. Ang makita nato din gyud ang grasya sa Ginoo, ang kaluoy sa Ginoo. Makasala ka, igo ra ka mosulti, mo confess lang ka, meaning mo agree ta nga nakasala ta, then ingon ang pulong sa Dios, hugasan ta sa dugo ni Jesus Christ. Ingon dire. Kung kita magsugid sa ato mga sala, magsugid ra, wala man ingon dire. Kung kita magsugid og mga pasaylo, wala man ingon dire. Ingon dire. Kung kita magsugid sa ato mga sala, siya matinumanon og matarong sa pagpasaylo. Pagsugid lang ta, musulti lang ta sa atong sala, pasayloon ta sa Ginoo. Ingon pagpasaylo ka nato sa ato mga sala ug sa paghinlo ka nato bikan sa tanan pagkadili matarong. Ang hinlo niya nato ingon dinhi dugo ni Jesus Christ. So, wala lang tama save pinagi sa pagtuo nato sa dugo ni Jesus Christ. Sa panahon nga makasala po ta, mo-confess ta, hugasan ta sa sala sa dugo ni Jesus Christ. So, now, what Paul is trying to teach us is the fact that the Spirit of God will make us to become vastly different than we are by nature. Ano ang gitulo ni Paul? Ang gitulo ni Paul nga, malahi gyud ta kaysa atong pagkanatural kung masave na ta. Kung naana na to ang Espiritu sa Ginoo. So, our flesh will flee the things it used to run to and will seek the things it used to shun. Muna mawala, mapanaplin ang flesh. The Holy Spirit will reproduce the life of Christ in the life of the saint, which is Christ in you, the hope of glory. Maulang mabasa nato in Colossians chapter 1:27. Part B, a challenge to our members. This verse serves to remind us that we are not obligated to live after the flesh any longer. Kaya nga bersikulo, nagpahinumdum ni nato nga dili na obligado ta magkinabuhi after the flesh any longer. In fact, we are dead to the flesh and alive to the Spirit of God. Mauna ang kahimtang nato. If we wish to discharge a debt, kung gusto ta mo discharge atong utang, let it be the debt we owe to Christ. Dako kay tang utang ni Jesus Christ. For the price He paid to deliver us from the bondage of sin. Ang presyo nga iyang gibayad aron ta mapagawas sa pagkagapos nato sa sala, dugo ni Jesus Christ. Dugo to sa Ginoo. And the sentence of judgment. So let us therefore live for the Lord who suffered and died for us on the cross. Our flesh has done nothing for us. So, ang atong unod, wala ni nahimo, diri ka nato. Wala ni. Our flesh has done nothing for us, but condemn us. The debt we owe is to the Spirit of God. So, let us honor God, let us honor Jesus Christ by living the kind of life that brings honor to Him. It is a challenge that we can all live up to. Part C, a caution to our members. Caution is sa atong part sa atong body. Even though we are saved, caution pahibag na ba? Even though we are saved, we still have the potential to live after the flesh. So, bantayin niya, kay mauni ang itudlo ni Paul. Even though we are saved, bisan saved ta, we still have the potential to live after the flesh. Anyone who tells you that Christian cannot sin is a liar. I think the Bible is clear that we are as capable of committing sin as we ever have been.
Pasahon na to. 1 John 1:8 to 10. Kamoy basa ng 1 John 1:8. Verse 8, kamoy basa talan. Ready, read. Verse 9, go. Verse 10, go. Okay, mauna na siya. So, balik ko na ko pag-sulti din nga klaro kay Biblia nga kita capable gyapon ta mo commit og sala, basig moingon ta nga dili na gud ta makasala gyapon ta. However, we must be aware that living substandard Christ lives brings with it death. Bulag ta ba? But we cannot go to hell. We cannot go to hell. Mabulag ta, makasala ta, dili bot pasabot mawala atong kaluwasan. Dili mawala. We cannot go to hell. But we can feel the chastising hand of our Heavenly Father. Makabati ta nga badlongon ta sa atong langit nong Amahan. So ang pagbadlong, it may be dili mo tabunalan, taga-antag, dili maayong pagbati, taga-antag problema, yung nalaba. However, because we have the Spirit of God living within us, we have the power to mortify or put to death the deeds of the flesh, kanang mga binuhatan sa tuulon. If we do this, we can be assured of living lives that honor God. Ours will be lives that will please God. They will be lives that will show a lost and dying world that Jesus Christ makes a difference in every life He touches by the great power. So, kung iunanay mong kinabuhi, tungod kay naani mo si Jesus Christ, naka-Espiritu sa Ginoo, makita na sa ubang tao, kaya kung sila, maoday na siya ngayon, anay ang kinabuhi kay believer di ay ni Jesus Christ. Baw na ang masulti sila ang tao. So, if we live these lives, we will be blessed and we will exhibit the characteristics of life. The fruit, as they say, is the padding, kaning tabon ba, gunre. A life that is touched and changed by Jesus will be a life that lives a new kind of life. If there is no change, there has been no conversion. So kung wala gyud mautro ng imong kinabuhi, ingon ka nga believer ka Jesus Christ, wa gyud mautro ng imong kinabuhi, maura gihapon. So makaingon ta, there has been no conversion. Wala gyud ka ma-convert ka to sa Ginoo. When Jesus comes into a life, everything changes. Balik ko na ko, sa panahon nga si Ginoong Hesus musulod sa imong kinabuhi through the Holy Spirit, ang tanan mautro. Ang tanan sa imong kinabuhi mautro. Mahinay-hinay lang nagkawala ng imong mga sala. Last verse. Last slides. I think we all need so closely examine our lives this afternoon. Can we take an honest inventory and truly say, I haven't changed. I am not perfect, but I am different. I don't think like I used to think. I don't act the same. I want to honor God now, where I used to want to honor myself. I can see where Jesus has made a difference in my life. Mao na pangutana, has your life been changed? Among kinabuhi na change ba? If it has changed, salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Because only Jesus Christ can produce real spiritual change in the lives of men. If not, it can be changed if you will come to Jesus for salvation. Kung wala pa ka ma-change, dawata si Jesus Christ kay mabuktong personal manluluwas. Ninong tama ka po ta?
Amahan na mo langit nun, buhay na mo nga Diyos. Salamat sa imo mensahe, Lord. Salamat sa presensya nimo pinagis balang espiritu. O akong pangamoyo, Lord, nga kini mensahe bugat ni Lord alang sa among hunahuna apan ipalugdag ni pagtulunan sa among kasing-kasing amahan. Kay dako kayo ni pagtulunan alang namo mga saved. O akong hangyo ang matang usa, you can sit it down there, you can kneel, pwede ka mani sa altar. Pag-istorya sa Ginoo, pangayo sa Ginoo, dagko mga butang kay dako ang ato Ginoo. Let us do it this afternoon. Amahan na malangit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat sa imo mensahe, Lord. Salamat sa matausang niya karon. Kung yan ay kahapon noon, amahan, akong ipangamoyo kanimo Ginoo. Nga ikaw nga mong Diyos, magpanalangin sa matang usa o magbantay sa matang usa. Kaduha, amahan, akong ipangamoyo kanimo nga ikaw nga among Diyos nga kontrolado nimo ang tibuok hitabo ani kalibutan na paghimo sa imong naong nga magsidlak nga nas matang usa ug magpadagayaon sa grasya nga nas matang usa. Mahal mo langit nun, mao ni ang ikatulon akong pag-ampo diha kanimo nga amahan nga ikaw nga mong Diyos nga mao'y naghimo aning kalibutan ng universe magmaya sa imong panagway nga sa matang usa ug muhatag sa matang usa og kalinaw. Amahan ng katapusan mga adlaw, lig-una gyud ang pagtuo diha kanimo. Kini among pag-ampo, pangaliw po kanimo amahan. Isalig namo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal manluwas. Amen. Okay, inuta. Okay, salamat sa atong pulong na dunggan karon. Amen. Karon ako hayo na matagusara, let's all rise and we're going to sing our last song, Victory in Jesus. Okay. First stanza, ready, sing. I heard an old story, our Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Verse 2, I heard about of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Verse 3, I heard about a mansion He is built for me in glory. Heard about the streets of gold beyond the crystal sea.
about the angels singing and the old redemption story. And some sweet they are sing out there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is through Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Okay, once again, daghang salamat sa pasensya matagusay, amen? Ug karon natuyo ko to mga ulo, magamputa. Buhi ug balaan nga Dios, makagahom sa tanan, tag-iya sa langit ug sa yuta Dios nga balaan. Salamat kay amahan sa imong kaayo sa among kinabuhi. Salamat Lord bisan pa sa kadaugan sa among panimbahon karon. Salamat Lord sa pag-uban ka namo sa matag parte niini. Salamat Lord sa imong gipanggamit alang sa pagdala sa imong pulong. Ug salamat Lord sa imong pulong nga nasangyaw karong kahaponon. Among ginapangamuyo kanimo Lord nga ikaw magahatag pag-igong kaalam ug maga-bless pa sa imong pastor Lord alang sa pagdumala nini nga church. Ana mo gina-pray kanimo Lord, i-bless ang matag-usa, i-bless ang matag-usa sa mong pagpamauli karon. Dala kami sa mong panimalay tag sa safely, O God. And we are praying, Heavenly Father, i-bless Lord bisan pa matag panginabuhi sa matag Kristohanon. I-bless Lord ang among lain na pud nga simana sa mong kinabuhi. And among ginapangamuyo kanimo Lord at by next Sunday, itigom na pud usab ang matag-usa kanamo diri sa balalampuanan, Lord. Lord, wala kami mabuhat kung wala ikaw. Nasayod ka, Lord, sa mga gipangayo sa mata Kristohanon sa ilang kasing-kasing. Kining tanan ng binasalig, ginapasalamatan, sa ngalan na Ginoong Hesus Diyos sa walay kangturan. Amen.